Hello, kumusta po mga kaps, mga guys? So, reaction video na naman tayo dito sa isang, mm, ano ba to? TV station ba to? O vlogger? Vlogger lang ito sa channel. Itong Fact First channel ni Christian Isguera yata to. So, mga tao dito, mga kilalang mga tao to, yung mga commentator dito. Saka yung kasama nila sa programa, may grupo to sila. No? So, ito kasi guys, ang pinag-usapan nila dito ay yung tungkol doon sa nangyari sa pag-present ni Senator Marcoleta sa surprise witness, no? Kung sabihin nila na si Orly Gutesa. So, ito kaya ko lang na tatalakayin ito dahil sa nirekomenda ito noong isang followers natin na sabi niya pwede sinend niya sa akin yung link at parang gustong malaman kung ano yung talagang katotohanan. So, eto guys, lagyan natin ng opinion at reaction. Itong naging talakayan nila. Kasi dito nga po, parang lumalabas dito si Senator Marcoleta ay parang siya ang promotor nung witness na si Gutesa doon sa script at pati doon sa ginawang pagnotaryo, yung fake daw na notaryo. So ito, pakinggan natin kung ano yung kanilang pinag-uusapan at kukomentuhan na lang po natin. Okay? Bago ibaba ang nasabing basura, ito, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. naputol na, Ulitin mo yung paragraph 20. wala na akong, hindi ko makita na putol na siya. Mag-present ka ng ganong witness, tapos, imbes na pasilitain nyo yung witness, uutusan mo, basahin mo na lang yan. Tapos, pag hindi mo, Na-skip mo yung paragraph 20 eh. pag mali yung nabasa, tatayo ka pa, pupunta ka doon, sasabihin mo, teka na, lagpasan mo to, basahin mo to paragraph 20. Sinasabi lagi ni Senator Marcoleta, mahaba ang kanyang karanasan bilang isang practicing lawyer. Subukan niyang gawin sa korte yun. kung hindi siya napagalitan, baka nasigawan siya ng judge. Hindi pwedeng gawin yun. Klaro, direkta niyang kino-coach yung witness. Kahit sabihin mong, sige, nagbabasa na nga eh. Isipin mo na nga, prepared statement eh. Tatayo ka pa para i-coach mo kung ano yung babasahin. Masyado namang halata yata, di ba? Yung puntong yun. Kung simula pa lang, mga basic na bagay tulad ng maayos na pagsumpa dun sa iyong sinumpaang salaysay at maayos na pag-deliver ng iyong testimonya na hindi ka kailangang i-coach nung mismong taong nagtatanong sa iyo hindi nagawa. Simula pa lang, parang ang laki na kagad ng duda eh. Okay. So, ayan, narinig natin yung kanilang talakayan. Parang hindi nila alam kung ano yung totoong nangyari. Kumbaga, nagko-comment na lang sila ng batay sa sarili nilang pagkakaalam. So, nagkakaisa sila ng pag-iisip, di ba? Ang sa akin lang dito, meron na kasing nabansagang, pambansang tanga. di ba? Narinig natin doon sa ibang mga vloggers. Meron ng tinatawag na pambansang tanga. Meron na yun. Yung isang, radio commentator yata yun. No? Na galing sa radio, gusto niya yatang sumikat, nag-upgrade siya, gusto niyang ma-TV. Ayan, na-TV tuloy siya. Kaya lang, nagkaroon na siya ng bansag na pambansang tanga. So, baka madagdagan yun, no? Madagdagan ba yun? So, marami na magiging pambansang tanga. Kaya lang naman nagiging tanga yung isang tao pag yung hindi niya alam ang isang bagay tapos nagsasalita tapos kung ano-anong pinagsasabi na akala mo marunong sila at alam na alam nila, no? Pero kung tutusin hula-hula lang. Ang hindi nila alam,
maraming nakikinig na tao sa kanila. Tapos, siyempre, sila, mga kilalang tao, kumbaga mga credible din ang mga tao sa, kasi nga, sa kanilang mga, kumbaga sa estado ng kanilang, pagkatao. Pero, may mga bagay kasi, na kung minsan, kung hindi ka sigurado sa sinasabi mo at nagkukonklusyon ka lang, at pinagdidiinan mo pa, at ipinatutungkol mo sa kung sinong tao yon, maaring paniwalaan ka ng mga tao, no? Kumbaga, pangit or hindi maganda ang naipupunla sa isipan ng mga manunood, ng mga viewers. Yung mali, nagiging tama. At yung tama, nagiging mali. So, gano'n yan siya. Yung sobrang pag-konklusyon, pag-opinion, no? Pag-react, no? Lalo pat kung nagre-react ka na may kasamang, kumbaga, pang-uusig or pangbabatikos or yung pasaring, di ba? Dahil sa ayaw ninyo yung tao, hindi kayo pabor sa kanila, dinadaan sa ganyang pananalita. Pero pangit yun, pangit. Dapat dito sinasabi yung totoo. Katulad sa akin, ito, nagre-react ako batay dito sa napapanood ko. Okay? So, ito, para matauhan, no? Matauhan at makaalam yung mga tao na hindi nakakaalam. Di ba? Sabi ko kanina, ano yung bansag sa mga taong walang alam? Tapos nagdudurong-durungan. Wag na nating dagdagan yun, no? So, ganun na yun siya. So, eto, pakinggan natin para matuto yung mga taong walang alam sa pangyayari. Eto ang sagot. Sa akin, kung darating ka, okay. Kung hindi ka dumating, wala namang nawala sa akin. Diba? Dumating. Ayun. Tapos, pagdarating niya sa akin, ilang bang kopya ang dala mo? Opo. Meron po ako ritong 5 kopya. Ito pong 4, sabi niya, ay original. Opo. Okay? Asan ka ako yung hindi original? Ito pong huli. Binigay ko sa kanya yung huli. Yung Xerox copy, kinuha ko yung 4 na original. Kasi, ang balak ko, kaya kinuha ko yung 4, pagka-introduce ko sa kanya, bibigyan ko na ng kopya yung chairman, si Senator Lacson. Paul Ping At Lacson. saka yung si Senator SP Soto. At yung iba, siguro kung sino yung katabi ko, tsaka ako, 4. Opo. Kasi babasa ko na sa kanya eh. Para lahat kami, meron kaming kopya, lalong-lalo na yung chairman at saka yung Senate President. Ganun na nangyari. Ngayon, ang sabi nila ngayon, nabasa ko rin sa dyaryo para bang kinotes ko daw yung... Kasi, kaya ko lang na binanggit na, teka muna, dahan-dahan kang magbasa, Ayun, opo. dahan-dahan kang magbasa, kung ano yung nakasulat, huwag mong lalakta. Parang, kasi meron kang hindi nababasa. Alam din ni Senator Lacson yun dahil may kopya siya eh. Kasi doon sa pinakagitnang bahagi, meron siyang isang linya na hindi nabasa. Yung panapos ng papel, yung sa ilalim, Kinapos. merong nalalaktawan doon eh. Kinapos. Hindi ko naman alam na ganun yung binabasa niya. Ngayon, yung binabasa ko yung kompleto. Bakit hindi niya binasa yung last line? Ipinalampas ko muna yun, baka magkamali. Tapos nung dumating na naman sa pangalawang pahina, nilaktawan niya na naman yung 2 pahina, ay yung 2 linya. Teka muna nga ako. Basahin mo ng maigi. Opo, Alam ni Senator Lacson at saka ni Senator Soto at saka Na may yung hawak katabi din ko, ng kopya, siguro si Senator Win, kasi may hawak kami binabasa. Sinusundan namin yung binabasa niya. Di ba? Opo. Lumalabas kasi sa social media. Sabi niya, sumagot siya, kasi po ito pong kopya ko, may putol yung sa baba. Ayun yung Xerox Kaya copy. ginawa ko, yung binigay niya sa akin, binigay ko sa kanya. Kanya galing lahat yun, hindi naman akin yun eh. So yun po yung Xerox copy. Siguro pagkaka-Xerox. Oo, baka ganun na nangyari. Kaya ang ginawa ko, ako na nagsabi, yan, magpalit muna tayo. Makita ko nga naman, putol yung... So lumalabas... sinasabi nila ngayon, kino-coach ko na naman. Ayun po, saan ang lumalabas sa social media? TikTok, halos lahat. Na lumalabas na kino-coach nyo raw yung itong si... Hindi po. Ayan, napakalinaw ng paliwanag. Yung mismong kinaukulan ang nagsalita doon sa mga pangyayari. Kaya, yung mga haka-haka at opinion ng mga taong walang alam, sabihin na nating, mga tanga kasi yung mga tanga, yun yung walang alam tapos nagsasalita ng mga bagay na hindi nila alam. 'Di ba?
Oh. Ayan, napakalinaw. Hindi chismis yan, ha? Hindi pagbibintang yan. O hindi ko haka yan, kundi ipinakita ko lang ang sagot. So, ito naman, tuloy naman tayo doon sa isa pang paksang usapan nila, yung tungkol dito sa notary public na fake daw. Kasi, batay sa takbo ng kwentuhan nila, si Senator Marcoleta ang liable doon sa lahat. Maging doon sa script, no, na ginawa. Yun, basta ito, panoorin natin ang kanilang ang kanilang pinagsasasabi. Bali yung buong testimony mo ay nawi-weaken dahil dito sa Exactly. isang akala nila maliit na kakulangan, di ba? Lalo na usapin ng pag-notarize. Di ba yung buong testimony mo will suffer because of that? Definitely. Kasi nga, yung buong document na yun, wala nang ibig sabihin yun eh. So, yung submission nung dokumentong yun, yung affidavit, basically invalidated. Kasi hindi naman pala totoong sinumpaan yan eh. Hindi ka naman wait, nag-swear before eh, ano. Attorney Barry, so sino mananagot doon kung talagang falsified yung notarial details? And number two, pwede pa ba i-rectify yun? In relation to sa tanong ni Christian, may nagsasuggest kasi na si Marcoleta is liable himself eh. No? At Sa at the ethics minimum, balak siyang kasuhan sa ethics committee sa Senate. So, Meron ng mga previous cases sa Supreme Court, pero ito specific doon sa nag-notarize, na pineke niya sinabi nung notary na humarap sa akin yung taong yan at sumumpa when in fact wala yung taong yon. Ninotarize lang niya na absent yung tao. Grounds for disbarment yun. May mga natanggal na sa pwesto. Yung ganito na ikaw ang gumawa ng falsification o kaya ikaw ang nag-introduce ng isang falsified document, well, by itself, crimen yun. Kung ikaw yung author ng falsification of public documents ang krimen, kung ikaw ang nag-introduce ng document knowing na mayroong depekto ito, use of falsified document. So, ang tanong dito, alam ba ni Senator Marcoleta na mayroong depekto itong ito? Kasi kung oo, meron talaga siyang pananagutan doon na pwedeng mauwi actually even sa level ng disbarment. Pero nag-agree ako na at the minimum, ethics, issue. Kasi kahit sabihin mo hindi niya alam, kapabayaan yun. Dahil ikaw ang nag-introduce itong witness na ito, surprise, madalian. Basically, I suppose, ikaw ang ginagaranti na itong testimonya nito ay reliable, di ba? Ito ay isang tao na yung sasabihin ay meron talagang katotohanan. Tapos yung basic lang na ganun, kaagad-agad, within hours from yung presentation ng evidence, lumalabas kaagad, depektibo yung dokumento pinagbabatayan. So ako, kailangan talaga niyang sagutin yun. So yun, hirap talaga, no? Pag yung nagko-comment, wala pala talagang alam. Hindi ito nakapanood. O kung nanood man ito, ay hindi inuunawa. Di ba? Kasi nga, marami ng paliwanag ang Senator Marcoleta tungkol doon sa pangyayari, maging doon sa pagnotaryo, at kung paano niya na-meet yung Gutesa, kung paano niya inintroduce, at kung paano niya ginawang o sinabihan na panotaryuhan yung dokumento. Pero dito, pag sila nagsasalita, gustong parang ibintang kay Senator Marcoleta yung lahat ng yun, yung mga tanggi ng abogado na nag-notarize, parang sinabing peke yung notarize, pati yung nilalaman nun, di ba? I-reply natin sa kanila yung sagot ni Senator Marcoleta at paliwanag niya tungkol diyan sa pagnotaryo sa mga dokumento para alam nila, para hindi sila magmukhang tanga sa kakasalita, di ba? Okay. Ang requirement ko lang, sabi ko, siyempre, pandagdag naman na Kumpiyansa sa akin yun. Ipanotaryo nyo naman para hindi lang yung dinala nyo sa akin, walang notaryo. Bagamat alam ko naman na harap siya sa Blue Ribbon, hindi mo naman may iwasan na susumpa siya doon. At pagkasumpa niya, pababasa ko talaga yung nilalaman ng kanyang salaysay. Opo. At mula doon,
pagtatatanungin na siya ng miyembro ng komite. Sakto yun. Malinaw yun. Pero yung para sa akin lang na sa pansarili kong nagustuhan, yung pagbigyan niya sa akin, notaryado. Ayun. Para makatiyak kayo. Para makatiya ko kasi siguro nung iwanan ko sila, mga 2:30 na siguro yon. Opo. May panahon pa naman silang kumuha o umanap ng magnonotaryo. Umalis na ako noon. Oho. Yung lumalabas Sinasabi nila ngayon, kino-coach ko na naman. Ayun po, saan ang lumalabas sa social media, TikTok, halos lahat, na lumalabas na kino-coach nyo raw yung itong si Hindi po, Master Sergeant yun Gutesa. pong binigyan niya sa aking 4 na original, kinuha ko po yon sapagkat ang bala ko, yung isa, ibibigay ko kagad kay Senator Lacson na siya yung chairman, yung isa naman bibigay ko kay Senator Soto, siya yung Senate President, at kung sino yung katabi ko, bibigyan ko, Opo. at saka yung isa para sa akin. Para pag binabasa na po niya yung kanyang statement, nasusundan po namin. Ayun, opo. Kaya alam po ni Senator Soto ang sinasabi ko na meron po siyang nalaktawan na isang linya nung una, pagkatapos yung pangalawa, 2 linya na po, hindi niya binabasa. Sayang naman. Kasi kung i-coach nyo, ang una magre-react yung may hawak ng affidavit. Oo. Di ba? Kasi Ayun. alam po nila na hindi niya nabasa yung di sana sinansala ako ni alam niya. Ano At sabi ko, dahan-dahan ka. Dahan-dahan ka. Sabi ko, you have all the time, sabi ko pa. Okay, so ayan mga kaps, mga guys, yung kabuuan ng pangyayari. Siguro, itong mga nagkukwento nito talagang walang alam. Hilig lang talaga sila usap-usap na parang ano ba, yung barkadahan na usap-usap ba. Siyempre, nagpapagalingan ng utak para sabihin na, uy, mga magagaling to, mahuhusay ang mga opinion at mga question ng mga tao na to pero wala. Alam naman ng taong bayan kung sino yung talagang mga marurunong, no? At mga matatalino. Okay po, sa mga subscriber natin, huwag kalimutang mag-like at mag-share para dumami naman yung mga views natin. At saka sa mga di pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para tuloy-tuloy ang inyong panonood sa aking channel. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.